May mga witness or maaaring witness laban kay Marcos Jr., Martin Romualdez at Saldico na ipapatumba. Pilipinas mangungutang na naman ng $800 million sa World Bank para sa emergency at water projects. So sa 17 trillion na utang ng Pilipinas, ongoing to 18 million na naman mga dudong. Aba, Marcos. Pilatinamo ka. Hindi ka na natutong hayop ka. Puro ka na lang utang. Narito ang Balitang Pinoy TV. At eto nga yun, bago ko sa ipakita ho sa inyo. Ito yung pala, nakalimutan ko sabihin na mamaya may sasabihin po ako sa inyo na may mga ay bali-balita lamang. Wala pa ho itong 100% na kasiguraduhan. Pero may mga bali-balita po na may mga kilalang paano ko ba i-divert? Mga magkamali kasi tayo eh. Mahirap na, no? May mga witness or maaaring witness laban kay Marcos Jr., Martin Romualdez at Saldico na ipapatumba. May mga maaaring witness na magpahayag ng totoong nangyari or totoong nakawan na nangyari sa gobyerno natin na itutumba. Ito ay bali-balita lamang at mamaya ikukwento ko sa inyo. So bago ang lahat, dito muna tayo sa picture na ito. Ay hindi yan, ito. Yan. Pilipinas mangungutang na naman ng $800 million sa World Bank para sa emergency at water projects. So kinansila, ito kung halimbawang totoo tong post ni Arclight. Archlight pala, kung totoo man ho ito. Di ba kinansila ang pondo sa flood control? Di ba kinansil na? Tinanggalan na ng budget ang flood control. Ngayon, anong klaseng water project kaya ito? Hindi kaya karugtong na naman ito sa flood control? At magkano yung, hindi ko kayang hindi ko kayang to sa peso. Siguro mas maganda kung i-comment nyo dyan sa comment section kung magkano to sa peso natin. Malamang nasa billion po yan. Yung $800 million na yan, no? So paki-comment po dyan at babasahin natin yan. So maaaring umutang na naman ang Pilipinas. So sa 17 trillion na utang ng Pilipinas, ongoing to 18 million na naman mga dudong. Aba, Marcos. Pilatinamo ka. Hindi ka na natutong hayop ka. Puro ka na lang utang. Ang solusyon, porket Pilipino ka, ang solusyon sa problema ng Pilipinas, utang. Kagaguhan mo. Katarantaduhan na, no? Kapag, ibig sabihin, tayo na laki-laki ng pondo ng Pilipinas, tas nawala na. Tas ngayon, uutang ka na naman para sa energy at water project. Ano kaya itong klaseng water projects na to? Mamimigay ka ng jet ski sa mga Pilipino? Ganun ba? Para gawing ng normal ang pagbaha sa Pilipinas? Dahil wala naman talagang saysay yung mga flood control mo? Anong ibig sabihin nitong na to? Durin mo, laki niya, no? $800 million? Uutangin mo? Ang lupit mo daw. Kakaiba ka, lakay. Oo. Ito po yung post ni Paulo Henry Marcoleta. So, ibaba natin siya ng konti para mabasa ho natin siya, no? Mali tayo. Oops. Ayan, baba natin siya ng konti para lumaki. So, at ating babasahin yan, ha? Yan, para lumaki siya. Para lumaki, tignan niyo. Iisipon na naman tayo, naku. Kayo ang bistado. Naku po, eto na. Bilyonaryo News Channel. Bistado kayo, bistado ang bias nyo. English pala to, kawawa tayo dito. My mother, Edna Marcoleta, is not a co-owner, not a regular inside director, but independent director of Stronghold Insurance. Billionaire News Channel should know that independent director is not the undefended. Ay, naduduling tayo dun. Ito mahirap sa akin. Pag English, hirap talaga ako magbasa eh. Congressman Marcoleta, hindi mo pa kasi tinagalog.
Oo, dapat kasi tinagalog mo na. Hindi, para masolusyonan natin, syempre. Para masolusyonan natin yan, magagamit tayo ng, gagamit tayo ng Google Transgender. Gagamit tayo translator para maintindihan. Bakit ako lang ba hindi nakakaintindi English? Marami din dyan. English translator. Ayan ha. Ito gagamit tayo. Bakit apps? Ito. English. Saan English? Hype na English. English. Tapos Filipino. Ayan ha. Ito ha. Ito. Basahin natin. Sumabit guys, sumabit. Sorry. Ito, basahin natin in Tagalog. Ang aking ina, si Edna Marcoleta ay hindi isang co-owner, hindi isang regular o inside director, ngunit isang independent director ng Stronghold Insurance. Dapat malaman ng Billionaire News na ang isang independenteng director ay hindi empleyado ng kumpanya. Walang ganong material na relasyon, walang malaking bahagi, walang kamay sa mga aktibidad sa pagbebenta at marketing, walang makabuluhang professional na relasyon sa kumpanya o sa mga stakeholder. Ika ni Congressman Marcoleta. So iangat natin yan. Kunwari, diba? Kunwari, binabasa natin yung dung English na kahit ang binabasa natin ay etong nasa cellphone kasi Tagalog. O kunwari, matalino ako diba? Salamin pa nga ako eto So ano ang nabisto nyo? Na walang direktang koneksyon ng aking ina at ang transaksyon na ginawa ng Stronghold ng mga kumpanya ng Diskaya. Baluktot na naman ang istorya nyo. Ang dami nyo na namang malilin lang nitong kung hindi sila magsusuri ng mabuti. Gaano na po kababa ang standard ng journalism ng ating bansa. Grabe, no? So ayan po yung pahayag ni Congressman Paulo Henry Marcoleta mapatungkol ho dito sa mga bias na mainstream media. Kaya nga hanggang ngayon pinaglalaban mo namin ng mga vlogger na hindi ang mga vlogger ang ang fake news. Kadalasan ang mainstream media. 'Di ba? Minsan nga yung fake news sinasakyan pa nila. Ayun yung masakit diyan. Tangina, nag-fake news na nga yung mainstream media. Sinakyan pa nila. Nag-fake news na nga yung nagsalita, yung in-interview nila, sinasakyan pa nila. Ganun kalupit yung mga hayop na yan. Diba? Kaya nga tama yung sinabi, tama tong pahayag ni ni Congressman Paulo Marcoleta. Na ganito, na po ba kababa ang standard ng journalism na mas sa totoo lang, hindi sa pagmamebang sige sabihin ko nang hindi ako, pero medyo malapit na. Mas dihamak talo pa namin ng mga journalist Kasi biruin niya, kahit nasa peligro, totoo yan, ang Banateros Brothers ay nasa peligro po kami. Hindi lang namin masyado yung ini-ere. Hindi namin masyadong sinasabi sa inyo dahil lang ang gusto namin makapaghatid ng balita at ayaw namin kayo maapektuhan na parang mapanghinaan ng loob or mag-alala kayo sa amin. Pero kami talaga nasa peligro ang mga buhay namin dahil hindi po basta-basta yung mga binabanata namin. Saldico, Martin Romualdez, Marcos Jr., sang ka pa, di ba? Sa amin ka na. Sorry. joke lang. Masyado seryoso Diba? Hindi lang namin masyadong kinukwento yun, pero totoo po yun. No? Kaya nga, etong mga ibang mainstream media, talagang wala na to. Oo, talagang tinatawag ito yung mga lehitimong bayaran, mga kontrolado. Kasi takot sila Ayaw nilang magaya sa SMNI. Totoo po yan. Ang SMNI po, sa totoo nga lang, lahat po ng nangyayari ngayon, talagang ang nakakabuisit lang talaga. Ang ginawa nilang sample, si Pastor at ang SMNI. Para makontrol ni Marcos Jr. ang mainstream media, pinakita niya sa ibang mainstream media na kayang-kaya niyang ipa-blackout or tawag dito, ipasarado ang isang network sa pamamagitan ng kapangyarihan niya.
Anong ginawa sa SMNI? Diba? Tinanggalan ng prangkisa. So yun eh. Yun yung nakikita ng ibang mga media ngayon na kaya natatakot sila kay Marcos Jr. Kaya sobrang takot sila kay Marcos Jr. na ayaw nilang matulad sa SMNI. Kaso magkakaiba kasi ang prinsipyo ng mga may-ari ng mga network or tinatawag na owner or CEO or ano pa ang tawag dyan sa mga, kasi alam naman natin ang SMNI. Kapag sinabing SMNI, Pastor Apollo Kibuloy agad ang papasok sa isip mo. Pero magkakaiba sila ng prinsipyo. Yun yung kinaganda sa SMNI. Na kahit tinanggalan sila ng prangkisa, ginipit si Pastor, 'di ba? Na binalahura, binastos ang kanilang religion compound, tuloy pa rin sa pagbabalita at hindi nagpapatinag sa anumang pananakot at panggigipit ng Administrasyong Marcos. Yun yung pinagkaiba. Kaya nga, ang talagang pinagkakatiwalaan na lang po ngayon ng taong bayan ay ang SMNI. Dahil ang SMNI talaga, kahit kakampi ka pa, kahit ikaw ay kaalyado ng Duterte, basta gumawa ka ng mali at pagnanakaw na labag, unang-una, sa paningin ng Panginoon Diyos at labag sa batas ng Pilipinas, ibabalita at ibabalita kanila. Ganun dapat ang ano ngayon, ang ibang mainstream media. Kaso iilan na lang Iilan na lang nakikita natin ngayon Diba? Sabihin mo nyo ng dalawa o isa. Sabihin na natin dalawa o isa na network sa Pilipinas na lang ang tunay na nagbabalita. Diba? So ganun kalala. Kaya nga ito, ngayon hindi na mismo kami ang nagpatunay na fake news ang ibang mainstream media. Kundi pati na rin ng ibang tao. Ito, alam naman na natin kasi ganito nangyayari. Kapag ikaw ay nabibisto ng Administrasyong Marcos na ikaw ay tinik sa kanilang lalamunan, talagang gagawang ka ng katarantaduhan. Alam naman natin na si Paulo Henry Marcoleta ay isa yan sa mga kumikwestiyon mapatungkol sa pagkidnap kay Pangulong Duterte, sa impeachment kay Vice President Sara Duterte, at isa rin niya sa mga nagtatanggol sa mga Duterte na ginigipit siya ngayon at ginagamit pa. Masaklap dito, okay na sana gipitin kayo. Wag lang idama yung pamilya mo. Wag lang idama yung magulang mo. Dito lumalabas magulang ho or asawa ni Senator Marcoleta ang dinadamay nila. Diba? So yun ang masakit dyan. Na sana hindi naman sana ganyan. So ganyan ganyan. Ngayon, mga tansu vlogger nyo, ngayon yung patunayan na wala. Hindi kasi ito, bilyonaryo. Bali-balita natin, di ba? Pagmamayari yan ni Martin Romualdez. Ewan ko lang kung totoo yun. Hindi naman siguro masama magtanong. Di ba? Hindi naman siguro masama magtanong na pagmamayari ni Martin Romualdez yung Bilyonaryo News Channel. Mali natin, yun yung parang mga chabi-chabi. Oo, mga chabi-chabi. Yung mga sabi-sabi nila, ha? Hindi natin tukoy 100% ko ngayon. So, yan po yung sinabi ng anak ni Senator Marcoleta. Samantalang ito, dito na agad tayo. Dito tayo sa isang naman na maaaring idikit sa mga Duterte na issue. So, pasok. Hindi na rin bago sa kontrobersya si Benguet Congressman Eric Yap. Nasita na rin ang mambabatas ng Duterte administration. Ang detalye sa agenda report ni Ivy Reyes. Ang isang ehemplo na nagdala ng pera ay si Congressman Eric Yap ng AXIS Party List. Diba AXIS Party List? Kitulpo yan? Diba sa mga tulpo yan? Kung hindi ako nagkakamali ako yung nagtatanong lamang. 6 na malita ang dala niya sa bahay ni Congressman Saldico sa Valle Verde City. Dawit na rin sa flood control scandal si Benguet Congressman Eric Yap. Pero hindi ito ang unang pagkakataon na napatapat kay Yap ang spotlight ng kontrobersya. Noong 2020, nasa listahan si Yap ng mga mambabatas na flinag ng Presidential Anti-Corruption Commission. Noong panahon na iyon, si Yap ay party list representative sa ilalim ng ACT-CIS at naging caretaker ng Lone District ng Benguet. Sa isang speech ni former President Rodrigo Duterte, isiniwalat ito ang umano'y racket ni Yap. Congressman Eric Yap, ACT-CIS party list, legislative caretaker of Benguet, alleged rigging of bid through his agent, exerting influence in choosing his district engineer to be able to control the awarding of projects in the district assigned to him. So ibig sabihin, si Pangulong Duterte pala ang bumisto dito kay Yap na to. So bakit ngayon inilalabas ng ibang mainstream media na parang kakalad ka rin si Pulong Duterte dito sa issue ni Yap? Kasi itong si Yap ay involved sa flood control scam din. At ito ay bali-balita na ito nga yung issue na yon ay
Naku, biglang may sumagi sa, alam niyo, napanaginipan ko to nung isang araw na gagamitin si Yap laban sa mga Duterte. Naku po. Mahirap yan. Mahirap tong mangyayari ngayon. No? Kasi pwede rin kasi mangyari kahit panaginip. Ito na nga mga kabalita. Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman